kalban o dayuhan. Magagaling ang pondo, dapat dumaan ito sa tamang proseso. Hinihingi ko po ang tulong nyo upang amendahan ang ating procurement. Ayon po sa saligang batas. Tungkulin ng Estado ang siguruhin walang labangan sa merkado. Bawal ang monopolya. Bawal ang mga kartel na sasakal sa kompetisyon. Kailangan po natin ng isang antitrust law na magbibigay buhay sa mga prinsipyo. Ito ang magbibigay ng pagkakataon sa mga small at medium-scale enterprises na makinahon at tumulong sa paglugo ng ating ekonomiya. Ipasarap po natin ang National Land Use Bill. Una rin pong naging batas ng Commonwealth ang National Defense Act na ipinasa noong taong 1935. Kailangan ng palitan ito ng batas na tutugon sa pangangailangan ng pambansang seguridad sa kasalukuyan. Nakikiusap po akong isulong ang Whistleblowers Bill upang patuloy ng iwaksi ang kultura ng takot. Palalakasin po lalo ang Witness Protection Program. Alalahanin po natin na noong 2009 hanggang 2010, may nakatulan sa 95% ng mga kaso kung saan may witness na sumailalim sa programa ito. Kailangan may pasuhin ang ating mga batas. Nananawagan po akong umpisahan na ang re-codification ng ating mga batas upang siguruhin magkakatugma sila at hindi salu-saluhan. Ito po mga batas na ito, ang batayan ng kaayusan. Ngunit ang konklusyon ng lahat ng ginagawa natin ay ang prinsipyo wala tayong mararating kung walang kapayapaan at katahimikan. Dalawa, ang inaharap natin suliranin sa usapin ng kapayapaan. Ang sitwasyon sa Mindanao at ang patuloy na pangangkas ng CBP NPA. Tungkol sa sitwasyon sa Mindanao, hindi po nagbabago ang ating pananaw. Mararating lamang ang kapayapaan at katahimikan kung mag-uusap ang lahat ng apektado. Moro, Luman at Kristiyano, inatasan natin si Dean Marvin Loren na mga siwa sa ginagawa nating pakikipag-usap sa MIA. Iiwasan natin ang mga pagkakamaling nangyari sa nakaraang administrasyon kung saan binulugan na lang ang mga mamamayan ng Mindanao. Hindi tayo pwedeng magpulag-pulagan sa mga tutang may kulay na politika ang naging proseso. At hindi ang kapakanan ng taong bayan ang tanging interes. Kinikilala natin ang mga hakbang na ginagawa ng MILF sa pamamagitan ng pagdisiplina sa kanilang lahat. Inaasahan natin na muling magsisimula ang negosasyon pagkatapos ng Ramadan. Tungkol naman po sa CBP, NPA, NDF, ano ko lang po, handa na ba kayong maglaan ng konkretong mungkahi sa halip na bawang batikos lamang? Kung kapayapaan din ang hangad nyo, handa po kami sa malawakang tingin tutukan. Kayo po ba ay handa rin mag-usap tayo? Mahirap magsimula ang usapan habang mayroon pang amoy ng bulbura sa hangin. Nananawagan ako, huwag po natin hayaang masayang ang napakagandang pagkakataon ito upang magtipon sa ilalim ng isang adhikain. Kaya kapayapaan at katahimikan po ang pundasyon ng kaunlaran. Habang nagpapatuloy ang barilan, patuloy din ang pagkakatapos natin sa kahirapan. Dapat din po natin mapatid. Ito ay panahon ng sakripisyo. At ang sakripisyo ito ang magiging puhunan para sa ating kinabukasan.
Kaakibat ng ating mga karapatan at kalayaan ay ang tungkulin natin sa kapwa at sa bayan. Inaasahan ko po ang ating mga kaibigan sa media, lalo na sa radyo at sa print, sa mga nagpa-black time at sa community newspapers. Kayo na po mismo ang magbantay sa inyong hanay. Mabigyang buhay sana ang mga batayang prinsipyo ng inyong pokasyon, ang magbigay linaw sa mahalagang isyu, ang maging patas at pangkukuhanan, at ang itaas ang antas ng pampublikong diskurso. Tungkulin po ng bawat Pilipino na tutukan ang mga pinunong tayo rin naman ang nagbublok sa pwesto. Humakbang mula sa pakikilam tungo sa pakikilam. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilaho, nakikibahagi sa solusyon. Napakatagal na pong namamayanin. Ang pananaw na ang susi sa asenso ay ang intindihin ang sarili kaysa intindihin ang kapwa. Malinaw po sa akin, paano tayo aasenso habang nilalamahan ang kapwa? Ang hindi nabigyan ng pagkakataong mag-aral, paano makakuha ng trabaho? Kung walang trabaho, paano magiging consumer? Paano mag-i-import sa bangko? Ngunit kung babalik na rin natin ang pangalan, kung iisipin natin, dadagdagan ko ang kakayahan ng aking kapwa, magbubunga po ito, at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang nasimulan natin. At mas lalong maganda po ang mararating natin. Ngunit huwag natin kalimutan na mayroong mga nagnanasa hindi tayo magtagumpay. Dahil kapag hindi tayo nagtagumpay, makakabalik na naman sila sa kapangyarihan at sa pagsasamantala sa taong bayan. Kahit paliwan na Diyos at taong bayan ang nagdala sa ating kinalalayan. Habang nakatutok tayo sa kapakanan ng ating kapwa, bendisyon at pagtubay ay tiyak na maaasahan natin sa buong may kapal. At kapag nanalig tayo na ang kasanggan natin ay ang Diyos, mayroon ba tayo hindi kakayanin? Ang mandato natin nakuha sa huling eleksyon ay patunay na umaasa pa rin ang Pilipino sa pagbabago. Iba na talaga ang sitwasyon. Pwede na